Good morning po sa bawat isa. Can you please greet your neighbors good morning? Ayan, sa kaliwa, sa kanan, lalo na kung bago yung inyong mga katabi, ano? And I'm so glad to be here with you this morning kasi magkakaroon po tayo ng English lesson. Ready na po ba kayo? Are you ready na po ba? So, I'm so excited to share with you to be here in front of you to speak the word of God today. No? Do we have our first-timers in the house? Asan po yung ating mga first-timers? Pakitaas yung mga kamay. Asan yung mga first-timers natin? Ayan, palakpakan naman natin. Ayan, welcome po kayo dito sa Vision Church. And palakpakan din natin ang mga nag-invite, of course. Ayan. Maraming salamat po. So today we will talk about the story in Ephesians. The Apostle Paul likely wrote the book of Ephesians to encourage and strengthen the early Christian community. No, it emphasizes the unity of believers in Christ and their new identity in Him. So, later on, we will continue more doon. But for now, pumunta muna tayo sa English lesson natin. Ready na ba kayo? Amen. Ha? Okay, sino dito nakakaalala ng mga tenses? Amen. Naalala niyo ba? Naalala niyo? Grabe naman, itatalino talaga. There are tenses in our English language. Ano yon? What are the three tenses of verbs? Past, present, and wow! Ang gagaling naman talaga ng mga students natin. So this morning, we will just relate this, with the tenses of God's love. Amen. Amen. Are we excited? Ayan. So tenses or tense communicates an event, location, in time. So yung mga tenses daw, it identifies the time. Kagaya ng past, present, and future. Ayan. So, how well, the tenses of God's love. Ayan po yung title natin for today. How well do you know God's love? Alam niyo ba kung gaano, or how well do you know God's love? Amen. Sabi po dito sa Ephesians 2 verse 1, once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the evil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Ayan. So, basahin ko po sa Tagalog. Mas maintindihan natin. Ano po? Dati parang mga patay na kayo sa harap ng Diyos. Kasi makasalanan kayo at di kayo sumusunod sa Kanya. Amen. So, that was us. And there are still people who are like that. Amen? Nung time na yon, yung masamang diskarte ng mundo ang sinunod nyo. Sinunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. So, nakanino daw ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos? Nasa evil spirits. No, yun daw. According to the Bible. Actually, ganito tayong lahat noon. Yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Kaya sa natural nating pagkatao, pare-pareho lang tayong paparusahan ng matinding galit ng Diyos. So, ang Panginoong Diyos po, He is full of love
and mercy, pero nagagalit din yun siya. No? Especially, no, doon sa mga, kapag may mga taong gumagawa ng mga hindi magaganda. There are times, di ba? We have witnessed that many times in the Bible, no? And we were born sinners. Di ba? And we still sin right to this day. There are still, no, some. At marami pa nga dyan sa labas. Pero, alam niyo po, even though ganun po ang mga pangyayari, God still loved us. Amen? God loved us. Even at those situations na ating buhay, kahit tayo ay naging mga makasalanan. No, ang kabayaran po, according to Romans 6:23, ng kasalanan ay kamatayan. So, dapat pala namatay na tayo. Diba? Even the slightest of sin, ang equivalent po nun ay kamatayan. Amen? Pero, yun nga, God still loves our past. God loved us. Moving on, tapos na tayo sa past. Punta tayo ngayon sa present. In the present time, but God is so rich, Ephesians 2, verse 4, but God is so rich in mercy and He loved us so much. Grabe. Grabe yung love ni Lord, no? That even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. So yung past natin, if we were to see it, ano po, dapat wala na tayo dito. Amen? Amen. Dapat wala na. Pero dahil daw po sa pagmamahal at sa habag ng ating Panginoon, nararanasan natin ang Kanyang pagmamahal. Amen? Naranasan natin. Nandito pa rin tayo. No? He still gave us life. Diba? Kaya kahit patay tayo spiritually, dahil sa mga kasalanan natin, binuhay pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. He is so great. Amen? Nailigtas tayo dahil sa sobrang kabaitan at pagmamahal ng ating Panginoon. At dahil dito, no? So, ano bang ginawa ng Panginoon para ipakita niya sa atin yung pagmamahal na to? 3:16. Ang sabi po dito sa Ephesians 1 verse 7, sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Grabe, sobrang bait ng Diyos. Amen. Amen? So, yun po, no? So, God died for us. He died on the cross. Alam po natin, we are very much familiar anong nangyari. So, at that time, ang mga tao makasalanan at si Kristo inalay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa ating mga kaligtasan. Amen? Amen? At wala pong ibang papantay doon sa kind of love na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Yung pag-ibig na kayang magsakripisyo. Amen. Meron na po ba dito nagsakripisyo para sa pag-ibig? Amen. Amen. Meron daw. Asan siya? Ayan, meron ano po. Marami sa atin. There are different kinds of love, mga kapatid. Merong mga pag-ibig ng mga magulang sa anak, anak sa magulang, relationship, and these kinds of love always require sacrifice. Tama po? Amen. Ayan. And marami rin naman
No, kasi alam ko maraming makaka-relate kapag pinag-uusapan yung mga outside of the family's kind of love. Ano po? Nung mga unang panahon, yung mga susungkitin, yung mga between, yung mga gano'n. May nasungkitan na po ba ng between dito? Ha? Starfish lang daw. Wala ano. Pinagsibak ng kahoy. Meron ba? Pinagigib na tubig. Ha? Pinagigib. Yan, pinagigib ng tubig. Naalala nyo ba, yung mga may asawa, paano kayo niligawan ng mga, ano nyo, mga asawa nyo? Pinag-ano ba kayo? Anong tawag doon? Yung may ginawa silang sakripisyo para maipakita yung pagmamahal nila sa inyo? Parang wala kayong maalala. Modern na, chat-chat na lang daw. No? Papadalhan na lang daw ng Grab. Ganun na daw yung mga bago. No? Ito na lang, yung sakripisyo na lang ng pagpupuyat. Yung chat-chat na lang kayo. Na? Puyat, di sinasakripisyo yung tulog, ano? Para, sinasakripisyo ko yung tulog ko para iparamdam sa'yo gano'n kita kamahal. Uy, nakaka-relate sila. Dito pala, modern pala, no? Walang mga pinagigip dito. Wala. O yung mga niligawan sa magulang, yung kahit takot na takot na hindi kailangan magpaalam muna sa magulang. Sakripisyo yun. Ha? Ha? Meron pala, ano? Kahit nanginginig. Diba? Yun yung mga kind of love, no? There are yung mga gumagawa ng sacrifices. Kagaya rin ng mga magulang sa mga anak nila, diba? Nagtatrabaho, yung mga tatay natin, no? They are very responsible in providing their needs. They are sacrificing. They are working to show us their love. Yung mga nanay natin na masarap magluto, diba? Na pagod sa mga bahay para ibigay lang yung masarap na pagkain, maipaglaba, ano pa? Maraming ginagawa ang mga nanay ano po? No? Talagang they are showing their love through caring for their family. At ganun din naman, sa Vision Church, maraming mapagmahal na mga anak na kapag inutusan ng magulang sumusunod. Amen! 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 Ayan. No, that's how they show their love to their parents and respect to their parents. Ano po? Yung kahit pagod na sa school, talagang tumutulong pa rin sa mga gawaing bahay. At lalo na yung mga tumutulong na sa gawaing bahay, matataas pa yung grades. No? Kung hindi mo mataas, at least pumapasa. Amen? Yan yung mga tao talagang pinapakita. No, they are showing sacrifices to show their love. So that's just like kind of like pictures of what we do as human to show our love, our sacrifices in the name of love. Pero ang Panginoong Diyos, yung way ng pag-sacrifice ng buhay niya ay mas higit pa sa lahat. Amen. That's why in your present time, God loves you. Amen? Amen. Amen. And, of course, si Lord hindi pa tapos sa ating mga buhay. Ano po? Because, tapos na tayo sa past, sunod tayo sa present. Ano susunod? Future. Ayan. So, future, verse 7, so God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. So, ang ganda po ng term na ginamit dito, incredible wealth. Sino dito may incredible wealth? Ano po yung incredible wealth? Yung incredible wealth po, ibig sabihin, sagana, diba? Yung sobrang dami, hindi na uubos. Sobra-sobra.
Sa ngayon, wala pa daw tayong sobra-sobra. Sobra muna. Amen. Pero ang Panginoon, meron po siyang sobra-sobrang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. Amen. Yun ang incredible wealth na meron tayong mga anak ng Diyos. Amen? So, God can point to us in all future ages. In all future ages, sa mga darating pang panahon. Amen. Yung pagmamahal ng Panginoon ay sumasa atin pa rin. It is a great example of His grace and kindness toward us. Psalms 136 verse 1 says, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Amen. And forever denotes the future. Tama po mga kapatid. Kasi pag sinabi mong forever, sa future yan. You are denoting the future. Ano yung ma-achieve mo in the future? Ano yung meron ka in the future? And that is God's love. Amen? John 3:16. Anong binigay ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. So it is God is our future. Amen? Amen. Amen? So, God will love you. Mga kapatid. Let us have a quick review. Mag-quick review tayo ha. Ano nga po yung past? God loved you. Paano mo nalaman na past na yun? Plus D. May ID. Correct. Paano pag ano yung present? God Loves us. loves you. Paano nalaman na present? With S. Yes. Okay. Ano yung future? God will love you. Ano ang indicator na future siya? Will. Palakpakan niyo yung mga sarili. Grabe. Diba? So, dito natin makikita, dito sa passage na ito, kung gaano kalawak ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Amen. That even in our past, that even doon sa mga bagay na hindi nakarapat-dapat, no, na mahalin sa atin, di ba? There are moments in our lives, there are parts of our lives na ang hirap-hirap mahalin. Na kahit ang ibang tao hindi maintindihan. Na kahit ang ibang tao, kahit pamilya mo pa, hindi maintindihan, hindi nila mamahal sa iyo. Diba? But, yun nga, God is abounding in grace and in love na ngayon pinaparanas niya sa iyo yan. Yung pagmamahal na yan. At ang promise niya sa atin na hindi yun mawawala because it endures forever. Amen. Amen. At walang pagmamahal ang kagaya ng sa ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. So there are things to ponder. God loved you. God loves you. God will love you. Amen. Pwede ba sabihin ngayon sa sarili mo, God loved me. God loves me. And God will love you. Diba? Ang sarap ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Amen? Yes. And God quickly reminds us in verse 8, God saved you by His grace when you believed. Amen? So He saved you by His grace. And you can take credit for this. It is a gift from God. So yun palang salvation that comes with the love of the Lord ay gift sa atin ng Panginoon. Sino bang may ayaw ng regalo ito? Diba? Salvation is not a reward for the good things we have done.
so none of us can boast about it. Amen. Yung kaligtasan na ating natanggap sa ating Panginoon, no, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa ginagawa mo outside of the church, it's not because of how good of a person you are. Ito po ay regalong kaloob ng ating Panginoon. Bakit? Para hindi tayo maging mayabang. No? Wala po tayong karapatang magmayabang. Dahil ang kaligtasan na ating natamo ay nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ang Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin, ang dami niyang plano. Diba? There are so many promises written in the Bible that God has provided us. Ang pinaka-common po dyan yung sa Jeremiah, no? Na meron po siyang plano to prosper us. But in this book, yung promise na sinabi dito, yung plano na sinabi ng ating Panginoon is pagsasama-samahin niya ang buong creation sa langit at sa lupa at si Christ ang gagawin niya pinaka-pinuno ng lahat. So, yan pala ang isa sa mga ang plano ng ating Panginoon, that we should know how sovereign our God is. Gaano kataas-taasan ang ating Panginoon. Amen. 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 So God, ayan. So that's how much God loves us. So, ang dami pong plano sa atin ng Panginoon. But most especially, He plans salvation for us. Diba? Kaya nga po siya nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. What was God's plan for us? To give us salvation so we can embrace our new identity in Christ, displaying a response to God's grace and love. So kaya, ang kaligtasan po natin ay nakadepende po sa ating Panginoon. Amen? Binigay niya na yun sa atin. So how are we going to respond to that salvation? How are we going to respond to the love and doon sa grace na binigay sa atin ng Panginoon? How do we respond when someone loves us? Now let us relate first in our lives. How do we respond when someone loves us? Letter A. We accept. We accept the love. No? Kapag ang isang tao nagsabing mahal ka, you will have to accept that love. Diba? That's how you respond. I love you. Anong sasagot mo? We accept. I love you too. Aww. Sana all. Diba? Yun eh. Kapag tinanggap mo, maka-I love you. Kapag di mo tinanggap, thank you. Tama ba? Parang di kayo, kunyari pa kayo. Diba? Tatanggapin mo eh. Kapag ka minamahal ka ng isang tao, diba? Tatanggapin mo. Diba? O depende sa tao. Di, dapat, hindi. Diba? Letter A. Quiz na tayo nito. Ayan, we accept. Letter B. We reciprocate. Can anyone define the word reciprocate in this place? So, reciprocate is yung pabalik. No? How you respond. Ayan. So, letter A, we accept. B, we reciprocate. So, binabalik natin. Kung isang tao nagpakita ng pagmamahal sa'yo, binabalik mo yun. Diba? Tama?
Kunyari, ang nanay magluluto ng masarap na pagkain. To show her love for the family. Anong gagawin ng mga anak? Kakainin. Tama. Pag nabusog, tapos na. Pasok na ulit sa kwarto. Ganun ba yan? Hindi. Kakainin. Tapos, sasabihin kay nanay, Ma, sarap naman ang luto mo. I-appreciate. Diba? Pagkatapos nun, sige ma, ako na maghugas ng plato. Tama ba mga nanay? Ha? Ganun ba? Amen? That's how you reciprocate. Huwag naman tayong kumain ka na nga, iniwan mo pa yung pinagkainan mo, tapos bumalik ka na sa kwarto. Tama ba? Mga anak? Hindi po. Ano? Pinakain ka na nga ng masarap. Bitin. Ha? Di ba na? Amen. Bakit parang hindi nangyayari daw? Hindi. Babaguhin na. Tama? Because we need to reciprocate it. We have to find something to at least maipakita natin pabalik. Simplihan na lang natin. Mga anak, pinag-aaral tayo ng mga magulang natin. Example na naman natin dito yung tatay. Yung tatay, pagod na pagod, nagtatrabaho, no, nagpo-provide sa mga anak. Tapos darating ng bahay, eh, dyan na yung mga grades. Ano kayang magandang salubong sa tatay? We don't know. Tay! Salamat po sa pagtatrabaho nyo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na bagsak po ako. Ganun ba? Ha? Ganun ba? Ha? Diba? We need to reciprocate. Paano dapat na reciprocation doon or pagbabalik sa ating mga tatay na nagtatrabaho at nagpapaaral sa atin? Ganito dapat. Tay, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Honor student po yung anak ko. Ayan! Tama! Amen mga anak! Diba? O bakit hindi honor student eh? Okay lang. Diba? Basta, pasado. At least 75. Tama? Tama. Diba? Ganito naman yan. Tay! Salamat po sa pagpapagal para sa amin. Alam nyo, magiging proud ka sa akin. Bakit? Sabi ng tatay. Kasi sa lahat kaming magkakaklase. Ha? Sa lahat na may magkakaklase, ako lang yung may grade na ganito. Grabe talaga. Ginawa ko talaga yung lahat para ako lang yung may ganitong grade. Alam mo, anong grade ko tayo? Pasado! 75. At least, ginawa yung best. Tama! At least kumapit. At least mag-moving up. Amen! Sige, palakpakan po natin po, Lord. There are many ways to reciprocate the love. Okay. So, letter C. We neglect. So, una, this is how we respond to love. Ano po? We neglect. Parang wala ka lang pakialam. Ay, mahal mo. Salamat. Okay, fine. Diba, we neglect, yung wala kang pakialam. Yung meron nag-effort na tao para sa'yo, tapos wala ka lang reaction. Sige, sanay na ako. Salamat lang. Yung gano'n. Diba, anong mararamdaman nyo? Masakit? Diba? Masakit yun, yung nag-effort ka, tapos, hindi na-appreciate. Yung nagparamdam ka, pero hindi, nabalikan yung mararamdaman mo. Kasakit. Ano? Yung nagparamdam ka ng
pero hindi na ibalik. No, yan po, you get neglected. Napakasakit. Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Alam niyo ba yung kantang yun? No, so we neglect. There are kinds of love that we neglect. No? So, diyan po sa tatlong yan, magkakaroon tayo ng idea, paano nga ba tayo makakapag-respond sa pagmamahal ng ating Panginoon? Is it letter A? We accept. B? We reciprocate. C? We neglect. D? Both A and B. Or E? All of the above. Ha? Anong tamang sagot? D. Letter D? Sino nagsasabi letter D? Taas yung kamay. Letter D. Both A and B. Sino nagsasabi na all of the above? All of the above? Sige, let me rephrase my question. Sa pagmamahal ng ating Panginoon, alin dyan ang dapat nating i-respond sa Kanya? Ha? A, B, C, D, or E? Letter A. B. C. D. D. E. Bakit yung iba walang sagot? Ano to, zero? F. Ha? F? Walang F. Ha? Walang F dyan. Please. Ha? All of the above. Letter F daw, none of the above. Ha? Wala? Okay. But alam niyo po, kahit ano man po ang magiging response natin sa pagmamahal ng Panginoon, God's love is unconditional. Amen. Amen. God's love saves. Ganun na lang kalawak ang pagmamahal at habag ng ating Panginoon. Amen. Amen. God's love is unconditional. Walang pinipili ang pagmamahal ng Diyos. Ano man yung nakaraan mo, nakaraan na yun para sa Kanya. Ano man yung present situation mo, mahal ka ng Panginoon. At ano ka man in the future, whatever you will choose as long as you are with the Lord, mamahalin ka ba niya. Amen. Amen. And this passage emphasizes that salvation is a gift of God's grace, not something we earn through our efforts. Kahit gaano, ano pang gagawin natin sa mundong ito, kung hindi natin i-accept at maniniwala ito sa kaligtasan na gagaling sa ating Panginoon Diyos, we won't be left behind, mga kapatid. And we have to remember that. Dahil dito sa salvation na ito, na pinagkaloob sa pagmamahal ng ating Panginoon, we are now new in Christ. Amen. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Binigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Diba? So, one time, I was talking to one of my colleagues sa work. Nag-graduate po siya. Kasi nag-leave siya from work and nagpunta po siya sa isang mental institution. Actually, hindi siya mental institution. Yung rehab. Doon siya doon po siya nag-OJT for a long time. And one time nag-uusap po kami, nagkwento siya. Kasi kinumusta ko, kumusta yung experience mo doon sa rehab? Hindi ba nakakatakot? Kasi yung mga tao doon, mga iba-iba yung situation sa buhay, no, na nag-turn into yung addiction nila sa drugs, nagiging mental disorder, parang ganyan. So, alam mo, sabi niya, ang dami kong natutunan. Sabi niya gano'n. At one of the things, doon sa mga napag-aralan kong mga cases, sabi niya ganyan,
Alam mo, Ria, sabi niya, ang nakita ko na ang root cause ng mga taong nagda-drugs, ng mga taong napupunta sa rehab, ng mga taong napupunta sa mental institution, ay about sa love. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Meron akong, sabi niya, very close to me, na tinanong ko siya, anong nangyari? Bakit siya nag-drugs? Sabi niya. And, kinuwento daw sa kanya, yung taong ito na nandun sa mental, sa rehab na yun, isa siya sa mga may mataas na posisyon sa isang BPO industry dito sa Angeles City. Ang taas-taas ng posisyon niya. Ngayon, meron siyang naging karelasyon, naghiwalay sila, na-broken siya. Broken-hearted. Ngayon, na-influensyahan na mag-drugs dahil sa nararamdaman niya. At sabi niya, alam mo yung tao na yun daw, sobrang ang yaman niya eh. Kasi nga mataas yung posisyon, maganda din yung buhay ng pamilya nila. Pero nakita ko, sabi niya, na ang cause talaga is about love. Pag broken yung heart ng tao, maraming pwede siyang gawin in order to suppress that emotion. Para lang mapagtakpan yung nararamdaman na brokenness ng isang tao. Aside from that, sabi niya ganyan, marami din akong nakasama doon na ang reason bakit nandoon sila is because the lack of love inside the family. Sabi niya ganyan. Talaga? Oo, sabi niya. Ang root talaga is love. Sabi niya ganyan. Ganun na lang pala kalawak yung love na yan, no? Sabi ko ganyan. Oo, sabi niya. Kasi yung isang tao naman, ginagawa niya lahat yung best niya para sa family niya. Sabi niya ganyan. Pero hindi yun na-appreciate. Kaya nag-turn na lang siya doon sa pagdadrugs. Sabi niya gano'n. Kasi nakita niya yun sa mga kaibigan niya. Nung nag-try daw siya, gumaan yung pakiramdam. Sabi niya ganyan. No? Sabi niya, dalawa yan. It comes from love and it comes from the family. So yun daw ang mga root cause. Mostly. Pero ang pinaka nakita niya according sa kanyang studies is love. That's why I want to remind all of you, no, all of us today, na yung love hindi yan hinahanap sa labas. That God Himself is love. And He is so abundant that He can give us all that love you are looking for. Amen. Amen. Sige po tayo lahat ito ngayon. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, while I was reading or studying this passage, nakita ko po, grabe, sobra yung pagmamahal, yung grasya ng ating Panginoon. Amen. Na minsan, we are having a hard time accepting it. We are having a hard time reciprocating it. That sometimes, hindi natin napapansin na neglect na natin ang Panginoon. Diba? Yung love na binibigay niya sa atin. And I just want to remind you kung gaano ka kamahal ng Panginoon. That God is not looking at you with your past life. Tapos na yan. Amen. Ano man yung mga nagawa mo noon, ano man yung mga hindi maganda na naaayon sa kalooban ng Diyos, pinatawad ka na ng Panginoon. It will not, what are you in the past, or what were you in the past, does not define how much God will love you. Amen. Mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Amen. Can you remind your neighbor, God loves you?
Sige. Kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, yakapin mo yan, sabihin mo, God loves you. Remind mo yan, i-remind mo. Sige, kung nandyan yung family mo, kung nandyan yung, come on, let's show God's love, nandyan yung leader mo, come on, remind them that God loves them. Diba? Hindi natin kailangan ng validation from the outside world. Ang kailangan natin, pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Ang kailangan natin, ang ating Diyos na walang sawang nagmamahal mula noon hanggang ngayon. Amen? And if there are people here in this church na hindi pa sure sa kanilang kaligtasan, I want you to raise your hands. Tanggapin po natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, walang iba, sabi nga dito, makakapagligtas sa atin from the wrath or from the evil, sa kasamaan. No, kasi ang patutunguhan talaga natin bilang mga makasalanan ay kamatayan. Impyerno, mga kapatid. Pero ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na namatay siya. Dumanak ang kanyang dugo, inalay niya para sa atin. Gusto ba natin ang kaligtasan? Amen. Amen. Alam niyo po, napakasimple lang. Pikit natin ang ating mga mata at sumabay po kayo sa aking panalangin. Panginoong Diyos, inaamin ko na ako ay makasalanan. Nagpapasalamat po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kaligtasan. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Manahan ka, tulungan mo ako sa aking lakbayin bilang anak mo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ginawa mo yan ng buong puso, kapatid, congratulations dahil binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Let me pray for you. Pwede po natin pikit ang ating mga Panginoong Diyos, dakila at tapat sa aming mga buhay. Once again, Lord, pinaramdam mo sa amin ang iyong pagmamahal. Yung pagmamahal, Lord God, na unconditional. Yung pagmamahal, Panginoon, na nagliligtas. Yung pagmamahal na nagbibigay ng peace sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Lord, nandito ang iyong mga anak. We all have different struggles. We have had different pasts, Lord God. You have seen us, Panginoon, pero sukdulan ang biyaya mo, Panginoon. Na nagmamahal, nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Minamahal kami mula noon hanggang ngayon, Panginoon. And with our future, we have that confidence, Lord God, na itong pagmamahal na ito ang tutulong sa amin, Lord, para mas reciprocate namin, maibalik namin sa inyo, Panginoon, in our own way, Lord God. Especially, Lord, in advancing your kingdom, Panginoon. Lord, we will not neglect this love that we have received. Pagkos, Panginoon, we will accept it with all our hearts, with our whole hearts, Lord God. And we will do our best, Panginoon, para maibalik sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga anak na narito. Alam ko, O Diyos, na sila po inyong kinatagpo. At Lord, tulungan niyo po kami sa aming pang mga gagawin. Thank you for your great love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness, Lord God, that's manifesting in our lives. We praise you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. All the children of God will say, Amen.